Diferensya to, wala namang sitas dito. Alam ko na sa Bible ang sinasabi nyo, pero ayun naman pala. Nasa Bible pala. Nasa Bible pala. Meron. Meron. May pag-asa ka. Meron. 13-13. Meron. 12 may pinaroma. At pag-asa ko na ang pagmamahal. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. Magandang gabi mga igsuon, mga kapatid. At merong mga protestante tayong nakita na nangliligaw ng mga kapatid na Katoliko sa mismong tapat ng simbahan. Ang kakapal ng mukha nitong mga ito nag-iingay. Ni mga walang kaayusan nitong mga ito. Kung talagang totoong sa Diyos ito, 14:40 ng unang Korinto, ang sulat ni Pablo na inutos sa kanya ni Kristo, 14:37 ng unang Korinto, gawin ninyong may karapatan at may kaayusan. Tingnan nyo, nangangaral, walang kaayusan itong mga walang yan ito, mga sulpot. Ayan na, hintayin natin mga kapatid. At buwelo lang tayo. Kasi naman si Bro JP. Sabayan ba natin? Hindi kaya tayo mahuli nito. Ito. Sabi po ni Jesus, come to me, Ha? all of you who are weary and heavily laden, I will give you rest. Lumapit kayo sa akin kayong mga nahihirapan, kayong mga nabibigatan, at bibigyan kayo ng kapahingahan. Ang kapahingahan po Tignan mo bro. na binabanggit ng Diyos ay hindi ang kapahingahan na Tignan mo, di binibigyan ng makakasabay. Tanungin natin, meron tayong microphone para malakas. Ang kapahingahan na hindi mo kaya maranasan sa mga bagay na nagbibigay ng libang sa iyo. Bro JP! Bro Ang JP! kapahingahan na binibigay ng Diyos. Bro JP! Ito Bro JP! Bro! Ito ang kalahan niya. Andito kami! Come to me, all of you who worry and heavily laden, and I will give you rest. Hello mga igsoon, mga kapatid! Gusto po ng At andito ngayon si kapatid na JB, taga Manila. Ayan. At ngayon, pupuntahan natin itong mga sulpot na ito. Tatanungin natin dahil nanggugulo sila. Nandun mismo sila sa may tapat ng simbahan natin. Diyan sila nagkakatekes ko, no, Bible study daw. Tanungin natin dahil kung talagang totoong Kristiyano sila, 3:15 ng unang Pedro, yung karumpatang pagsamba kay Kristo sa panahong Kristiyano, yung handa sa pagsagot. Tignan natin kung handang sumagot itong mga protestante na ito. Tingnan nyo, pinagloloko mga tao dito. Mga Katoliko ang tao dito tapos niloloko sa tapat mismo ng simbahan. Hindi ako papayag niyan. Nanggigigil ako. Marami dito nag-aantay. Nagdala tayo ng CCC. Dahil alam kong ipaparatang ng mga protestante ang Catholic Church sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ngayon, pag sinabi nila yon, saan mabasa sa official doctrine ng Catholic Church? Dala-dala ko ngayon na ang Catholic Church o ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay sumasamba sa ribulto, sumala sa atong referensya. Wala silang mabasa niyan. Bakit? Sa demonyo kasi yung mga yan, mga sinungaling. Bakit? Dahil yung nasa ng ama nila, yun ang ibig nilang gawin. 8:44 naman. At isa doon, ang magsinungaling. Dahil sinungaling itong mga protestante nito. Nagagaling ko lang sa sakit ng gigigil ako mga kapatid. Bakbaka na. Ayan. Pwede ko makalaya. Hindi magandang balita yan. Pangloloko yan. Pandaraya yan. Lahat ng kasalanan mo ay pwedeng patawarin ng Panginoon. Tama, sa bautismo yon, 22:16 ng gawa sa tunay na simbahan. At yung tunay na simbahan, 3:15 ng unang Timoteo, 12:5 ng Deuteronomio, yun yung dakong pinili ng Diyos. At mayroong larawan yun, 3:10 ng ikalawang Kronike. Kayo, wala naman kayo larawan eh. Larawan ng pastor nyo na nakalagay doon, ikapo. Natay ka niya, matawagin mo siya. Ay, tinan mo. Eh sabi niya, call unto me. Tapos ipatatanggap nyo pa Kristo nyo. Paano namin nahanapin si Kristo? Ang tagal-tagal na sa amin ni Kristo. 1st century pa lang. Ang sabi na 28:20 ng Mateo, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Hindi pa naman tapos ang panahon. Therefore, hanggang ngayon, nasa atin pa rin si Kristo. Hindi umalis sa atin. Mga bagay na hindi ko kaya pigilan. O tinan mo, nangangaral ba yan? Isang sitas, wala man lang binasa. Gusto ko ba makabili ng mga bagay na hindi ko naranasan ng bata ako. So po makaangat sa buhay. Wala naman kami pakialam kung bata ka o hindi eh. Bata rin naman ako eh. Kasalanan na Mamaya ka. pero kasalanan ko kung Nasa tapat pa kayo ng simbahan, hindi kayo nahiya. Gusto ko maging mayaman. Grind lang ako ng grind. Hustle lang ako ng hustle para maabot ang pangarap ko. Nagtayo ako ng mga negosyo.
nagkaroon ng magandang trabaho, nakabili ng sasakyan, nagkaroon ng lupa at bahay. Pero alam mo po, lahat ng mga bagay na yun ay walang halaga. Bro, kayo ulit? Oo, kasi tapat na simbahan namin yan eh. Niloloko nyo mga tao eh. Habulin ng mga bagay sa mundo. Oo, ganun pa rin dahil yun yung pananampalataya ng mga apostol na tinanggap namin. Sa 1.13 ng Tito, sawayin yung may kabagsikan. Ngayon, babasa ka, teach them with humbleness. Utos yun sa kapatid, hindi sa labas. Out of context kayo kung gumamit eh. Kaya niyo po ibigay lahat ng bagay sa inyo. Walang kabuluhan. Sabi niyo po, seek first the kingdom of God and His righteousness. Anong punto mo doon, kapatid? Hindi naman lahat na lahat natin, hindi naman lahat. Ang po pinalayan ng Diyos sa addiction sa mga illegal na bagay. Tama, nilalakaran namin 3.18 ng unang 1, 2.10 ng Epeso, at yun yung paggawa ng mabuti. At isang mabuti, ikalawang Korinto 14 hanggang 5, 1.13 ng Tito, yung punahin kayong mga sulpot. Dahil ni pag-ambag nga sa Biblia, wala nga kayong inambag sa Biblia eh. May inambag ba kayo sa paggawa ng Biblia, kapatid? Ang nagsulat ng Biblia, mga apostol, pinagspasa-pasa, katunayan, may referensya akong dala. 405 AD, Pope Damasus and Saint Jerome, mga church fathers ng Catholic Church. Ang tanong ko sa iyo, meron na ba kayong pastor nung 405 AD na nagbuo ng Biblia? Meron o wala? Tanungin mo muna ang akong panguntana bago ko sagutin ang yaong panguntana. Alin ang hindi namin meron, dahil ang pananampalatayang tinuturo sa Biblia, 2.22 ng Santiago, sa pamamagitan ng gawa. At isa doon, 3.18 ng unang 1, ikalawang Korinto 14 hanggang 5, 1.13 ng Tito, sawayin kayong may kapagsikan. Sagutin mo, tanong ko, umaalis tayo eh. Ito, may dala ko reference eh. Yan yung po na ipanalayan ko po kayo. Dala ko. Kasi sabi mo, So meron po dito, Brad, kasi kayo impokrito kayo. Ang mga, ano mo yan, ang mga mga bagay. Basahin, ito. dito kaya Nung 405 AD, hindi kayabangan ito dahil ibig sabihin pala, hindi, sabihin mula sa tanong ko. kayabangan Ibig sabihin pala, sa 8.8 lang ho, Wala kang Holy na Book Spirit. of History. Holy Spirit, may kahinahunan. Ibig sabihin pala si Pablo walang Holy Spirit. Meron. Si Cristo walang Holy Spirit. Bakit dahil si Cristo, 23:15 ng Mateo, ano yung wala ka si Pablo nakikipagdebate rin, utos eh. Hindi ibig sabihin pala, si Pablo, si Pablo, yes or no? Tama. Mayroon, 12.9 ng Roma, ang sabi, ang ayaw mo naman kasi Sandali, kapatid. Makinig ka. Bakit ako? Hindi na sagot niyan. Hindi ko pakikinggan dahil yung sinasabi mo, wala sa Biblia ang sinasabi mo. Papakinggan ka namin. Ikaw, papakinggan ka namin. Magsitas ka ng Biblia. Magsitas ka. Magsitas ka. Alam ko na nandiyan. Magsitas ka. Magsitas ka, pakikinggan kita. Magsitas ka, pakikinggan kita. Saan dyan? Eh, referensya to. Wala na magsitas dito. Alam ko na sa Ang Bible na tinatanong ko sinasabi sa'yo, mo, pero Ayun naman pala. nasa Bible pala. Natinulak. Nasa Bible pala. Meron. Meron. may pag-asa ka. Meron. 13. Meron. 12.9 ng Roma. Palataya at pag-asa ko na ang pagmamahal. Kung mabasa ko may pagmamahal ako, tatanggapin mo, mga loko-loko kayo, mga sulpot kayo, hindi sa pag-aambag ng Biblia, wala kayo. Brad, sa pananalita pa lang, hindi mo masasabi ng pananalita. Meron. Dahil sinasabi ko, binabasa ko kung anong pananampalataya ng mga apostol. Sa 12.9 ng Roma, anong sabi? Kapuotan ninyong masama. Kaya nga kinupupuotan kayo dahil masama kayo eh. Repent now. Babasahin mo pa yung 13 ng unang Korinto, hindi nyo nauunawaan. Hindi nyo pala naiintindihan eh. Hindi, sagutin nyo muna tanong ko, mga pastor kayo eh. Umalis kayo sa tapat ng simbahan. Binabastos nyo, mga katoliko kami, mga sulpot kayo. Nagtatanong ko, 405 AD, mga kapatid. Kasi sabi nila, wala daw akong pag-ibig. Yung 13 ng unang Korinto, binasa niya. Ipa-memorize niya sa akin hindi pa pinapanganak yung anak niya, memorize niya natin. At isa dun sa pag-ibig, 12.9 ng Roma, yung kapuotan ng masama. Pag-ibig ba yan, kapatid ng ibig? Pag-ibig yun. Ngayon, lumalayo siya dahil ang tanong ko sa kanya, nung 405 AD ba, Pope Damasus with Saint Jerome, ang tanong ko, meron na ba silang pastor neto
Meron o wala? Hindi naman makasagot. Baliwala lang daw to. E di ibig sabihin pala, baliwala pala magbasa ng history. Baliwala ba? Sabi sa 8:8 lang ho, read the book of history and see. Therefore, utos ng Diyos, magbasa ka ng history. Hindi tulad ng mga pastor na ito, ayaw ng history. Ay, isa pa. Magpasensyaan nyo na mga kapatid ha. Everything I need is in you. Everything I need. Christ Ano sabi ko lang? Ano basta? Ewan ko nga dyan sa mga yun eh. Hinahivlad ako mga kapatid, pasensya na ha. Hindi kasi tinuturo sa kanila ng pastor nila yung may ng pag-ibig eh. everything I need. Christ my all in all. Joy in my salvation. And this hope will never Ano lang tayo mga kapatid, abante lang tayo sa mga sulpot na ito. Dahil pinaglololoko ang mga tao, lalo na tayong mga Katoliko. Dahil hindi naman pwede ito na ikakatikis nila yung mga kapatid natin. At ang pinakamatindi, nasa tapat pa sila ng simbahan. Puntahan nga natin yung Kuyang Guard bro. Yung ano natin, itong ikaw na bahala dito, ako na bahala sa ano. Belo tayo dun sa may guard ng simbahan. Ito, sila na naman pala. Oo, sila na naman pala yung nag-cash out, brad. Oo. Ayun nga eh. O yan, magandang umaga. Mga Katoliko rin. Mga Katoliko. Panahin natin yan. Mga born again. Okay lang kami dito. Saan ba kayo dyan? Diyan mo. Katoliko? Oo, Katoliko. Hindi, doon kayo nakikita ko kayo. Hindi, mga Katoliko. Ayun. Ayan pa, hawak natin doktrina natin, CCC. Saan yan, sa room? Yung CCC natin. Kasi alam ko mamamaratang yan, sasabihin yan. Kayo nga mga Katoliko, sumasamba sa ribulto. Kayo, pabasa mo yung CCC. Saan mabasa sa CCC ng Catholic Church na tayo nagsamba sa ribulto? Wala mabasa yan, tinan mo. Tatanungin natin yan. Ina-high blood eh. Ina-high blood. Oh, ina-high blood sila kanina nung kinakausap ko dito eh. Ina-high blood. Huli naman sila, di ba? Mga sulpot yan, nasa 24-24 ng Mateo. Mga nagsilitaw. Hindi natin. Kung ba sila mga ito, wala kami pag-ibig. Hindi, kanina nga gusto ko nga sumigaw doon. Tinitira nga simbahan. Tinitira ang simbahan, no? Oo. Nako. Hawakan mo. Nila na, Ano daw sabi? Sabi niya yung papasok ka sa simbahan, mga ganyan, paglabas mo, iba naman yung Ang problema na ng mga miyembro yun. Dahil unang-una, si Putreso ng Galasya, sapagkat kayo mga kapatid, tinawag sa kalayahan. Tinawag tayo sa kalayahan. Kaya wala silang pakialam kung paglabas gano'n ang ugali. Dahil iwawalat lang ng Diyos yun sa 1:19 ng unang Korinto. Ngayon, itong mga pastor na ito, sinisiraan ng simbahan, kala naman nila masisira nila. Tingnan natin mamaya pagkatapos nila. live po. Bakit meron kayong Bible? Ayan sa katinisip natin. Galing ko kami sa Pagbilaran, sa Father Latin. Bilaran, saan yun? Sa Cebu po. Okay, layo pa. Buhol. Taga Buhol kayo? Hindi, dito. Ito yun. Tama, buti marami kayong alam na tungkol sa Biblia. Kasi sila, magagaling din yan sa mga Bible kasi aral din sila. Kung nalaman, yung kanilang paniniwala, parang dito rin kinukuha, pero inaano na parang Katunayan, tinanong ko nga sa kanila nung 405 AD, diba? Sila po, Damasus at Saint Jerome, mga Church Fathers.
ang nag-translate ng Biblia, meron na ba kayong pastor noon? Meron o wala? Hindi nila masagot. Kasi wala naman silang ambag sa pagbuo ng Biblia because the Bible is a Catholic book. Ninakaw lang nila at nakikibasa lang sila. Tinan mo, tinuturo-turo pa tayo dito ng mga protestante dito. So kanina, parang ano kaya? Tinanong namin kasi bibiktimahin po yung isang kapatid rin na Katoliko eh. Galing. Buti mayroon kayong mga barangga dyan. No? Diba pag marami kang alam pero sa tulad nyo, parang katiki. Kakati guys. Kakati mo. Tama yan. Makakatis mo. Ano ba? Mga marunong. Yun tayo natin. Tuwing Friday yan dito mga yan. Bisa nga may mga gawain kami. Parang nakaka-disturb na nga sila eh. Sabi ko, ang hirap sa inyo eh. Sabihan mo naman. Paparinig. Ayun, hipokrito to eh. Kaya itong babae na to dapat dito. 2:11 ng unang Timoteo, mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasado. Ayun na nasa Biblia, yun ang sulat ni Pablo eh, sa 12. Ngunit di ko pinahintulot babae magturo, ni magkaroon ng pamuno sa lalaki kundi tumahimik. Kaya kung talagang totoong Kristiyano sila, manahimik siya. Dahil yun ang tungkulin niya sa totoong iglesia. At according to CCC, yun ang Catholic Church. Ano simbahan? Hindi sila dahil sila born again is a form of sacramental baptism. Yun lang sila. Kumbaga ninakaw lang nila yung 3.5 ng 1, yung form of baptism. Pwede magtanong, bro? Hindi naman bakla ka yata eh. Nag-love you ka sa akin eh. Gagaling sumagot eh. Pwede magtanong? Galing ball. Pwede magtanong? Pwede magtanong yan. Pwede magtanong. Tara. Tanong na tayo. Eh kung may pag-ibig yan, sasagot sa tanong yan. Pwede magtanong, bro. Kasi nasa tapat kayo ng simbahan eh. Pwede magtanong. Kasi simbahan namin to, bro. Pinabastos kayo naman siya. Hindi, mahal naman natin. Tama, nasa 5.44 naman tayo. Pwede ba kayo matanong, mga bro? Kasi nangangaral kayo. Tama na. Pwede ba kayo Love namin kayo. Ano man yung... ibig sabihin pala, hindi kayo sumusunod sa Biblia, ate. Hipokrito ka pala eh. Love you, bro. Tignan mo. Ang hanap ko, tanong, hindi iyakap. Alam naman natin yun eh, 13:34, 35. Peke ang pagmamahal nyo. 5:44 ng Mateo, utos naman talaga ibigin ng kaaway. Ngayon, Love ka namin, bro. Love ka namin. ngayon, ang tinatanong ko sa inyo, kung talagang totoong Kristiyano kayo, 3:15 ng 1 Pedro, handa kayo sa pagsagot. Love ka raw pala nila eh. Bakla ka lalabas niyan kung love mo ko. Lalabas yan, LGBT ka. Bro. Sumagot muna kayo sa tanong, mga bro. May pag-ibig po pala kayo. Ba't di ko kayo sumasagot sa tanong? Ayan o. Yan kasi mga pastor na yan, pinabili lang ng suka at toyo yan. Pinabili lang ng toyo, suka, nangaral na, niligaw ng mga kapatid na Katoliko. Tsaka yung isa niyong kasama, pinagbantaan ako eh. Bakit? Yung nakasalamin. Ang sabi sa akin, babarilin daw ako. Ngayon, tindigan nyo. Meron kayong kasama nung nakaraan, ikaw yung nag-cash out sa akin, yung protestante pa ako. Ay, asan ka na ba kayo? Masarap kami ng katotohanan dahil yun ang utos. Unang-unang. Sabi sa 12 may binamro, makisanib kayo sa mabuti. Sumagot ko muna sa tanong. Tatanong kami. Isang tanong lang. Pambira niyo, para ka namang bakla, kapatid, no? Para ka namang bakla, bawal ng Biblia. Okay lang yan. Sinabi na unang kurito, nakalagay, mga linggo, nakikiyapit sa kapwa lalaki. Kasama ka na doon, dahil hindi naman iyayakap mo para ka na sa pambira ka naman. Sumagot kayo sa tanong. Kapatid na, uulol ka na eh. Sumagot kayo sa tanong, huwag kayong magpatunsada. Sinisiraan nyo simbahan eh. Sumagot kayo sa tanong. Napakasimple ng tanong ko. Simplihan nyo rin yung sagot. Okay lang yan, bro. Sagot sa tanong. Tanong na. Tanongin na natin siya. Ibig sabihin pala, nonsense pala yung apostol na si Pedro, nasabi niya, 3:15 ng unang Pedro, handa dapat sa pagsagot. Samantalang ikaw, hindi handa sa pagsagot. Nako! Ito naman pala mga ito, kontra ng Biblia. Tanungin mo na yung sarili mo. Paano ko tatanungin yung sarili ko? Wala namang salamin. Tanungin mo na naliligaw ka. Naliligaw pala yung sa Biblia.
Kayo ang naligaw eh. Malaking kagamitan siya. Totoo lang, malaking kagamitan. Malaking kagamitan ng Diyos. Oo, naunawaan ko kayo, di nyo naunawaan. Katunayan, yung 3:15 ng unang Pedro, hindi nyo man lang nasunod-sunod na Mahal namin kayo bro, mahal namin kayo. Mahal rin namin kayo sa tunay na kahulugan, hindi sa kaimpokrituhan gaya ng ginagawa ninyo. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, ito lang, napakasimple yung iniwan kong tanong doon kay Kuya, nung 405 pa, with Pope Damasus and St. Jerome, mga Catholic Church Fathers, meron na ba kayong miyembro na nag-ambag sa pag-compile ng Biblia? Meron na wala? Meron na wala lang yung sagot. Debate ng Muslim, Muslim ka na rin sa susunod na buwan. Ang tanong ko sa'yo, yung 405 Eh wala naman tayong tinanong na ano eh. wala naman akong tinanong na Muslim kung sa diskusyon yan, you are going to object. Sumagot ka sa tanong. Tinan niyo mga kapatid kung gaano kasasalaula sa pananampalataya itong mga born again na ito. Sabi nila nonsense daw ang pagsagot sa tanong. Therefore, tinatakwil nila yung salita ni Kristo, kaya itong mga ito sa madaling salita ay Antikristo. 12:48 ng 1, ang nagtatakwil sa salita ni Kristo ay tinatakwil si Kristo. At isa doon sa salita ni Kristo, 3:15 ng unang Pedro yung handa dapat sa pagsagot. Ang problema sa kanila, ayaw sumagot. Napakasimple lang eh. Yung tanong ko dun sa isang pastor, 405 AD, Pope Damasus and St. Jerome, translating the Bible. Meron na ba kayong pastor nun? Hindi sila makasagot dahil hindi naman daw importante yung history. Talaga palang kakontra ng Biblia itong mga ito. Kaya sabi sa 8:8 ng Hope, read the book of history and see. Sila, they cannot see. Why? Because they blind. 4:4 of 2 Corinthians, Apostle said, na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito. Itong mga tao na ito na dating Katoliko na ngayon sulpot na. Yung tamo pa imbabaw oh. Dito ka mananalangin. Ano ba ang comment diyan? Ayan, nasa tapat sila ng simbahan. Napaka-impokrito mga kapatid. Sagit lang ha. Ayan o, wait lang. Tapat ng simbahan. Tapat ng simbahan. Tapos anong ginagawa nila? Ayan, nananalangin sila. Bro Mago! Shh! Bro! Mago! Mago! Kunin ko. Trabaho ka. Subayan natin nung nung mic. Sige. Ayan. Ayan, sagit lang mga kapatid dahil ayaw nilang makinig. Nagigamit tayo ng mic. Doon tayo kay Kuyang Guard tapos tapusin natin yung Wala, ayaw sumagot sa tanong. May ipit. Eto, gamitan natin ng sound. Ayan, nasa simbahan tayo mga bro. Subukan natin gamitan ng... Ayaw naman makinig eh. Makapingi. Tatanong lang ako eh. Makabit ba dito yan? O ayan, niyayapos ako eh, parang bading eh. Iglesia ng bakla yata tumato. Ayan, ayan, linaw. Ay, lakas. Sige, tayo? Kantahan nyo Salve Regina. Pedro Mago, ikaw nga dito sa references. Balikan natin. Yan, tayo ngayon ay ayan. Anin lang natin, ayusin lang natin yung atong sound. Ayan, tapos tatanungin natin sila. Ayan. Saka lang natin magtanong ito ba ito. Ayan. Bro, awin na yung yung dalawa. Ayan, Paano ba ito baliktad bro? ayan bro. Yo bro, baka pwede na kayo matanong. Oh, yan na, malakas na. Okay na kayo. E di ibig sabihin pala, itinatakwil nyo yung sulat ni Apostol Pedro sa 3:15 ng unang Pedro na handa dapat kayo sa pagsagot. Sumagot kayo sa tanong kung talagang totoong Kristiyano kayo. Huwag nyo kung hawakan ko yan, naka-video kayo. This is our prophecy, this is Catholic Church, this is a Church of Catholic Church. Ngayon, kung talagang may paninindigan kayo, sumagot kayo sa aming tanong. Bro, mangaral kami. Sumagot na kayo sa tanong. Niloloko nyo mga Katoliko, niloloko nyo kayo mga Katoliko. Sumagot muna
tayo sa tanong. I love you! 580. Saint Jerome and Pope Damasus translating the Bible. Ang tanong ko sa inyo, may pastor na ba kayo ng 4 o 580? Meron o wala? Sumagot ko sa tanong, hindi ko sinabi niya kapit mo ako, huwag ka maging bawal ng Biblia yan. Sa 6:9 ng unang Korinto, yung liko, nakikiapit sa kapwa lalaki. Ang tanong ko sa iyo, 4 o 580, Saint Jerome and Pope Damasus translating the Bible. Ang tanong ko sa iyo, meron na ba kayo pastor nun? Meron o wala? Oh, hindi na masagot. Mga kapatid, kita-kita nyo, itong mga impokrito na ito, na mga sulpot, Ay, mag-ingat kayo, baka maging sakit sa isip yan, ha? mga sulpot na ito, na kinatuparan ng 24 na Mateo na grabe makasira sa ating simbahan, nag-iingay sa tapat ng ating simbahan, hindi naman pala nakasagot sa tanong itong mga taong ito. Sa mga tweet, impokrito, 16:18 ng Roma, madidilim ang isip ng mga tao ito. Huwag kayong maniniwala dito, mga kapatid na Katoliko. Sino mga Katoliko ba kayo, mga kapatid? Ha? O, huwag kayong maniniwala sa mga sulpot kasi ang nagbuo ng Biblia, because the Bible is a Catholic book. Ang tanong ko sa kanila, 4 or 580, Saint Jerome with Pope Damasus translating the Bible. Meron na ba silang pastor? Hindi nila masagot. Dahil sabi nila, wala daw kabuluhan yung mga referensya na pinakikita ko. Samantalang sabi sa 8:8 ng read the book of history and see. Samantalang sila, ayaw nila basahin yung book of history. Samantalang utos ng Diyos, read the book of history. Kaya hindi tayo sola scriptura gaya ng mga loko-loko na ito. Bumalik kayo, sumagot kayo sa tanong. Hindi kayo sumasagot sa tanong, taiwas kayo. Sa mga tweet, mga antikristo kayo. Bakit? Kaya sa 48:1 ang sabi, ang nagtatakil sa atin ay nagtatakil sa ating salita. At isa doon sa salita ni Kristo, 3:15 ng unang Pedro, yung handa dapat kayo sa pagsagot. Kita nyo mga kapatid, umalis, nagsilayasan yung mga demonyo. Napasok sa sakramento ng simbahan. At isa doon sa sakramento, yung aral, yung katekismo. At isa doon, 3:15 ng unang Pedro, yung handa sa pagsagot. Sorry to say, hindi mga nakasagot. Wag na kayong mga aral. Niloloko nyo kami mga Katoliko. Pambira kayo. Mali sila Malis. Ito na lang ko eh. Paninag na kayo. Tapos sasabihin nyo, pagpasok ay ka ng simbahan, paglabas ganun pa rin ang ugali. Wala na kayong pakialam doon. Dahil sabi sa 5:13 ng Galacia, sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan. Kaya wala na kayong pakialam. Ang pinakamahalaga, ma-receive natin yung most important sacrament of the church. And that's the Holy Eucharist. Ang sabi ni Kristo, 26:26 ng Mateo, kunin ninyo, ito ang aking katawan. And that the spiritual food of the true Christian follow Jesus Christ. Katunayan, 27 ng gawa ang mga apostol, unang araw ng sanglinggo nagkakapisa, nagpuputol-putol ng tinapay sila, nagpuputol-putol spaghetti, pinangukuto sa mga bata. Kaya mali itong mga protestante na ito, mga kapatid. Kaya kayo mga kapatid na Katoliko, huwag kayong paloloko kayo, mga bro, ha? Huwag kayong paloloko sa mga born again na yan. Kaya may Yan. Success, mga kapatid, at natalayas natin ang mga elemento. Right, ulit. Kaya nandito na naman yan. Ayun. Ayan. Kaya, ayun eh. Anong sabi dyan? Ano sabi? Diyan si Bro Erin. Nanonood si Bro Erin. Ay, no. Ay, tinat. Oh bro, saan na? Nasaan na yung mga ano? Wala na? Wala na. Yun, salamat sa Diyos. Salamat kay Mama Mary. Nabalayas natin ang mga protestante. Wala na, no? Meron pa doon eh. Meron pa doon? Jehovah eh. Jehovah's Witnesses naman yung nandun. Ubus na. Wala na. No? Ayun. Masimot ang mga protestante. Dami eh. Ngayon, ano bang magandang itopic? Ako, hindi ko na tayo eh. Maganda bro, Christology. May debate ako bukas eh. Ano na yan? Confidential na yan. Private natin yan. Yes. Yan. Ano yung sabi sa ano? Ayan mga kapatid. Magandang gabi.
sakit ang kamatuoran. Ayan. Nasa tapat sila ng simbahan napagtaasan ko na ng boses dahil masyadong mga bastos. Oh bro, ating kaibigan. Ayan. Ayun, nawala ng mga mga protestae. Nakakalat lahat Alisan sila Kumuha ako ng mic Napaso sa Napaso sa sakramento ng simbahan. Nawala sila lahat. Nawala na. Ikaw ano ba rin mo, kuya? Ikaw yung kasama namin nung nakaraan Bagay ako, hindi dito yung punta ko doon Dami ako paano Ayan. Si bro, ano pa alam mo bro? Ako pala si Dwight. Ayun, Dwight. Ayun. Wala na. Tara, tingnan natin. Kasi nagkakalat itong mga protest. Nasaan yung pulang bag? Ito. Nandyan. Ayun. Sige na. Kami na bahala. Ako na bahala dito. Kaya sa nawala yung mga protestante Wala na. Pag-usa sila. Ano niya? Niloloko mga Katolik. Napakasimple ng tanong ko, di ba? Ayaw sagutin. Nonsense daw. Hindi ibig sabihin pala nonsense yung sulat ni Pedro sa 3:15 ng unang Pedro. Naku, mahiya kayo. Nakikibasa na lang kayo ng Biblia, tinatakoy nyo pa. Bayot daw, sabi ni bro. Ayan, alis sila sa tapat ng simbahan. Yan, mga kapatid. Nalinis ang atong simbahan. Salamat sa Diyos. Ayan. Nalinis. Natanggal ang protestante sa atong tapat ng simbahan. Si Bro Mago. Si Bro JB. Ayan, tonto ako ngayon dahil may nahampas tayo na aral ng mga protestante na nililigaw sa mga Katoliko. Pesa na. Oo, okay lang. Pato sa Sila na naman niya, ayun yung nag-cast out sa atin nung protestante pa tayo, nung Eli Soriano. Ayun yung in the name of Jesus, out! Ginanon tayo, out! In all unclean spirit, nagdi-deliverance siya, wala naman talab kasi peke yung Diyos niya yung sinasabi ni Pablo sa 4:8 ng Galacia, na gayon din naman sa panahong yun, sa hindi nyo pagkilala sa Diyos, kaya nasa pagkaalipin ng sa katutuboy, hindi mga Diyos. Ngayon, iipitin tayo ng lalaki sa 13:13 ng 1 Corinthians. Meron kayong love, meron kayong works, hindi lang works, hoy! Dahil pag works lang, ay hindi lang faith, hoy! May works. Dahil pag faith lang, 2:26 ng Santiago, patay ang pananampalataya mo, paano ka maligtas nun? At plus nun, nagkakasala ka pa, 4:17 ng Santiago. Kaya itong mga faith alone na ito, mga tukmulit Nabulabog sila. Nagdala na kasi tayo nung salamat sa nag-sponsor dito sa atong speaker. Ayan. Kaya malakas na yung natin, yung power. Nabulabog. Nawala na yung mga protestante. Ayan. Hindi na sila nagpakita. Nahampas sila ng tunay na aral. Kung ano masabi mo, Bro JB? Lumalaban rin si Bro JB Ano ako? Pagod ako. Buti hindi... Ayos nakita mo ba kami Oo nga. Sabi, di ako patingin. Sabi mo na. Kuhawa ka isa Wala na. Patungan natin dito. Bro, saan ba pwede magpa-Gcash dito? Doon na sa tindahan. Kaso bukas pa bukas nun. Yung Arnel. Kamusta ka naman, bro? Tawa ka rin parang sabi
Nabanatan sila sa 6-9 ng unang Korinto eh. Little Darwin Gitgano, Mama Ray loves you. Ingat bro palagi. Salamat sa Diyos. Bro, magkamukha kayo ni Bro JB. Eto, kumpleto na tayo eh. Dala natin to, dala natin yung references, dala rin natin yung Biblia. Oh. Para para isang tanungan na lang. Kasi alam mo natin mamamaratang itong mga ito eh. Lahat ka ng aral ng Iglesia Katolika wala sa Biblia. O saan mabasa dito letra por letra sa CCC. Oh, na lahat ng aral ng Katoliko inamin ng Catholic Church wala sa Biblia. O hindi nila mababasa yon. Bakit? Mga sinungaling mga anak ng Diablo. Totoo ba yon? Sabi sa 8:44 naman, kayo sa inyong amang Diablo. Kaya wala po. Meron po dito. Meron ba? Ito, meron po. Nalinis ang mga kita naman natin dito sa Binyan. Yung mga gustong makipagdiskusyon na protestante, lapit kayo dito tayo sa sa amin. Puntahan niyo ako, dayuhin niyo ako dito. Yan. Ubos. Andito sila sa may gilid ng simbahan eh. May activity ginagawa yung mga kapatid dun sa loob. May may activity yung mga kapatid na Katoliko natin. Yung mga kapanalig natin, nag-iingay sila dito. Sinaway na pala nung guard, hindi pa rin umalis. Ang titigas ng muka, kaya napilitan tayong puntahan. Yun, gumamit na tayo ng super mic. Level 2. Ginamit natin itong super mic para Ayun. Kaya, pakita naman kayo sa camera, bro. Ayun. Naubos. Ngayon, magkakatikase na lang tayo. Yung mano-manong katikisim dahil wala naman tayong aprobado sa munisipyo para makapangaral tayo. Siyempre, sumunod pa rin tayo dahil nasa unang Pedro yun. Napasakop kayo sa mga palatuntunan ng mga tao alang-alang sa Panginoon. Kaya alang-alang sa Panginoon, magpasakop tayo doon sa palatuntunan ng mga tao. At isa doon, yung pagkuha ng papel dyan sa munisipyo para makapangaral. Buti nga hindi tayo dinampot kasi mga Katoliko rin yung guide eh. Ayan. Kaya yun, mga kapatid, mga igsoon, shoutout kapatid na Dream, Cristel, Judy, Mateo, Ronnie, Yen, Bro Carlos, Tita Mergin, Maxeta, Alexis, yan, Carl Joseph, OG Guzman. Ayan, hanggang dito na lang tayo mga bro.